Sa isang liblib na baryo sa bundok, isang antropologo ang nagpunta para pag-aralan ang kakaibang pagdiriwang ng Pasko ng mga residente. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang halimaw na tinatawag na tik-tik, isang malaking ibon na kumakain ng tao. Sa kanyang pananaliksik, unti-unti niyang natuklasan ang mga nakakakilabot na ebidensya na nagpapatunay sa alamat ng tik-tik. Handa ka na bang marinig ang kwento ng kanyang engkwentro sa nilalang na ito at ang kanyang pagtakas mula sa bingit ng kamatayan? May kilala akong anthropologist na nagpunta sa isang liblib na baryo sa bundok para pag-aralan ang mga kaugalian ng mga residente tuwing Pasko. Ang alam niya ay may kakaibang paraan ng pagdiriwang ng Pasko ang mga residente ng baryong iyon, kaya naman naisip niya na magandang topic iyon para sa isang research na ginagawa niya. Nang makarating siya sa baryo, ay nalaman niyang may isang bagay na kinatatakutan ng mga residente tuwing Pasko, isang halimaw na tinatawag nilang tik-tik. Ayon sa mga residente, isang malaking ibon ang tik-tik na kumakain ng mga tao. Tuwing Pasko raw ay bumabalik ito sa baryo at nagiging dahilan ng pagkawala ng ilang mga residente. Siyempre, hindi naniwala ang kakilala kong iyon. Para sa kanya mga kwento lang yung tik-tik na pangtakot sa bata. Isa siyang modernong tao na hindi naniniwala sa mga alamat at sabi-sabi. Sabi niya sa akin, noong unang gabi raw niya sa baryo, ay narinig niya ang tunog ng tik-tik. Ang sabi ng mga residente ay may kakaibang tunog na ginagawa ang tik-tik kapag lumilipad ito sa kalangitan. Isang tunog na parang tik-tik. Nang marinig daw niya ang tunog na iyon, ay kinilabutan siya. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na dulot ng tunog na iyon. Hindi raw niya maipaliwanag pero parang may nakatagong mensahe ang tunog na iyon na hindi niya maunawaan. Isang araw ay nilapitan siya ng isang matandang babae. May dala itong damit na may mga marka ng tila mga kuko ng hayop. Ayon sa matanda, iyon daw ang damit ng kanyang anak na kinain ng tik-tik. Ang mga marka raw na nasa damit ay galing sa mga kuko ng tik-tik. Nagbabala ang matanda na umalis na siya sa baryo dahil baka siya ang susunod na kainin ng tik-tik. Isang araw din ay nilapitan siya ng isang batang lalaki. Sabi ng bata ay may ipapakita raw ito sa kanya. Sumama naman siya dahil naisip niya na baka may maibigay na impormasyon ng bata tungkol sa tik-tik. Dinala siya ng bata sa isang liblib na bahagi ng gubat. Doon ay may pinulot ang bata na isang balahibo na kasing laki ng braso ng isang tao. Sabi ng bata, yun daw ang patunay na totoo ang tik-tik. Kasi wala namang ibang ibon na ganun kalaki. Ayon sa bata, balahibo raw iyon ng tik-tik. Nakita raw niya na nalaglag iyon mula sa tik-tik habang lumilipad ito sa kalangitan. Habang naglalakad daw sila ng bata ay narinig niya ang tunog ng tik-tik. Papalapit ng papalapit ang tunog at noon ay nakita niyang nagtatakbuhan ang mga ibon na nasa mga puno. Paglingon daw niya sa bata ay bigla na lang itong nawala. Nang makauwi siya ay napansin niyang may naitalang tunog sa voice recorder niya. Nung pakinggan niya ay narinig niya ang tunog ng tik-tik na narinig niya mula sa misa ng hating gabi. Pumunta raw siya sa simbahan ng gabing iyon at kinuhanan niya ng litrato ang Belen na nasa labas ng simbahan. Nang ipakita niya sa mga residente ang mga litrato ay nagulat ang mga ito. Dahil sa mga litrato ay may makikitang malaking anino ng ibon na nasa ibabaw ng Belen. Hindi raw niya iyon napansin noong kinukuhanan niya ng litrato ang Belen. Pero dahil sa mga litrato ay napagtanto niya na totoo nga ang tik-tik. Isang araw ay nilapitan siya ng matandang babae na nagpakita sa kanya ng damit ng anak nito. Sabi ng matanda ay may ipapakita raw ito sa kanya. Doon daw nakatira ang tik-tik. Dinala siya ng matanda sa isang liblib na lugar. Habang papalubog ang araw ay narinig niya ang tunog ng tik-tik. Papalapit ng papalapit ang tunog.
kaya naisip niya na tumakbo pabalik sa baryo. Bago siya makatakbo ay nakita niya ang tiktik, ang dilim ng paligid, pero kitang-kita niya ang pag-transform ng lalaki. Parang may mga anino na gumagalaw sa paligid nila. Tapos ang lamig ng hangin parang may bumubulong sa tenga niya. Mula sa pagiging tao ay naging isang malaking ibon na may mahabang dila. Tumakbo siya pabalik sa baryo pero nahuli siya ng tiktik. Nakita niyang papalapit sa kanya ang mahabang dila nito. Kaya naisip niyang kumuha ng asin at bawang mula sa bulsa niya. Sabi kasi ng mga residente, yun daw ang kahinaan ng tiktik, kaya lagi siyang may daladala. Nagsaboy siya ng asin at bawang sa dila ng tiktik. Nakita niyang nasaktan ito at nahulog sa lupa. Doon siya nagkaroon ng pagkakataon na tumakbo pabalik sa baryo. Nakaligtas siya sa tiktik, pero ang matandang babae ay hindi na nakabalik. Hinala niya ay kinain ito ng tiktik. Simula noon ay nagbago ang pananaw niya sa mga alamat. Parang lahat ng pinaniniwalaan niya noon ay nag-iba. Naging mas bukas siya sa posibilidad na totoo ang mga iyon, na baka nga may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang kwento ay nagtuturo na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, baka sa dilim ay may tiktik na nagmamasid.